po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa, maging po sa mga nasa bahay po na nanood po ng aming live streaming ngayon. Magandang umaga po. Amen. Pupurihin po natin ang ating Panginoong Hesus sa oras na ito at muli binigyan na tayo ng panibagong linggo para muli magpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Kaya po sa mga oras na to, tayo po magsisimula na sa ating gawain. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoong Hesus. Tayo po manalangin sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you, Jesus. Lord, you are welcome in this place, Panginoong Hesus. Lord, ikaw lamang yung nais namin, Lord, sa mga oras na ito. Hallelujah. In Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Panginoong Jesus, muli, Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Lord God, maraming salamat sa araw na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat sa panibagong buhay, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, sa panibagong kalakasan muli, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Lord God, maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na sa bawat araw, Lord, hindi pumapalya, Lord God, na iparanas sa amin. Lord, salamat sa hapag mo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, sa awa mo, Panginoon. Dahil, Lord, kung bakit kami narito nakatayo, Panginoong Jesus, kung bakit kami, Panginoon, nakatayo nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa iyo yun, Lord God. Dahil sa awa mo yun, Panginoong Jesus. Dahil totoo, Panginoon, na hindi kami nakaabot sa iyong pamantayan, Panginoon. Marami kami nagawang kasalanan, marami kami ninisip, sinabi, ginawa, maging naramdaman, Lord, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Na Lord, na nakasakit sa iyong damdamin, Panginoong Jesus. Ama, dalayan ko na patawarin mo nga po kami, Panginoong Jesus. Linisin mo yung aming mga puso, mag-isa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord, sa mga pagkukulang na ito. Ikaw yung nagpupuno, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat dahil tuloy na kahanga-hanga ka, Panginoon. Tuloy na kakila ka, Lord God. Unang-una, Panginoon, sa aming personal na buhay, maging sa aming pamilya, at Lord God, higit sa lahat sa iyong iglesia. Lord, salamat. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Lord, wala kami ibang nais sa mga oras na ito, kundi ang maranasan namin yung presensya mo, kundi muli kami magpahinga, Panginoon, sa presensya mo, Panginoong Jesus. Marahil, Lord, sa bawat araw, Lord, sa buong isang linggo na nagdaan, Panginoon. Lord, nakita mo yung aming puso, Panginoong Jesus. Kilala mo kami, Lord. Marahil, Lord, God, nakaranas kami ng pagod, Panginoon. Lord, nakaranas pa kami, Panginoong Jesus, kawalan ng pag-asa, Panginoong Jesus. Lord, nawala yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ama, patawarin mo kami, Panginoong Jesus, Lord God. Muli kami lumalapit sa iyo at humihingi muli pa ng kalakasan mo, ng presensya mo, Panginoong Jesus. Dahil sa presensya mo, Panginoon, nandun muli yung aming pag-asa, Panginoong Jesus. Lord, salamat po. Dalayan ko, Ama, sa mga oras na ito, sa aming pagpupuri sa iyo, Lord God. Lord, dalayan ko, nakatapuin mo ang iyong mga anak, Lord God. Pagigawin yung mga nanonood, Panginoong Jesus, sa live streaming na ito, Lord God. Sa kanilang pagpupuri, Lord God, sa kanilang pagsabay, sa pagpupuri, dalayan ko, Lord, nakatapuin mo nga po sila, Panginoong Jesus. Dalayan ko, Lord God, na patuloy, Lord God, ikaw yung kumilos, ikaw yung maghari, Panginoong Jesus, at maranasan nila ang iyong presensya, maranasan ng bawat isa, Lord God, yung kapahingahan na nagmumula nga po sa iyo, Panginoon. Dalayan ko, Lord, yung aming mga awitin, Lord God, na awitin, Panginoong Jesus, Lord, tanggapin mo nga po ito, diyan, Lord God, sa iyong trono, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord, ikaw yung nais namin, Lord God. Dahil tunay, Panginoon, kung wala ka nga po, Panginoon, sa gawain na ito, Lord, walang kabuluhan, lahat ng aming gagawin, Panginoon Jesus, walang kabuluhan, yung aming pagpupuri, Panginoon, sa oras na ito. Kaya, Lord, we pray, Panginoon Jesus, para sa presensya mo, Lord, na patuloy na maghari at maghari, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord, ano mga distraction na gagawin ni Satanas, Lord God, pag sa mga internet, Panginoon, internet connection, Panginoon Jesus, Lord, binawasak namin ito in Jesus' name,
Lord God, dalayan ko, Lord God, na maging maayos, maging smooth, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Nawakan mo, Lord God, yung bawat internet connection, ang bawat isa, yung bawat data, Panginoon Jesus, ng bawat isa, Panginoon. At Lord God, sa mga anak mo, Lord God, na makakarinig na yung mga salita, Panginoon, dalayan ko nga po, Ama. Lord, hindi lamang namin ito basta narinig, kundi, Panginoon, maitanim ito sa aming mga puso, Panginoon Jesus. At Lord God, tulungan mo kami, Lord God, na may sagawa namin ito, Lord God, sa buhay namin sa bawat araw, Panginoon. Hallelujah. Lord, pagkikabay namin, Lord God, yung mga salita mo, yung mga turo mo, Panginoon Jesus. Pagkikabay, Lord God, talayan ko sa mag-ahayag na yung banal na salita, Lord, itago mo nga po siya, Ama. Sa iyong banal na likuran, Panginoon, na tayong ikaw lamang yung mahayag, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Gamitin mo lang ng instrumento, yung kanyang mga labi, Panginoon Jesus. Lord, bigyan mo siya ng karunungan na nagmumula nga po sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat, Lord. Ngayon pala nagpapasalamat na nga po kami sa katagumpayan ng gawain na ito hanggang sa matapos, Panginoon. Lord God, salamat. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng gagawin mo, Lord God, sa oras na ito. Magsalamat, Lord God, ang gagawin mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon Jesus. Kaya nga, muli po ang pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila. Ito lang po ang isang pilangin sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Sige po, kapatid. Patuloy natin alilahan yung presensya ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga awitin. Hallelujah. Umawit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. Awaken my praise and pour out
dakila, Panginoong Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, dahil Panginoong Jesus, you created us, Panginoon. Lord, salamat, Lord. You created us, Panginoong Jesus, na maging kawakis mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa privilege, sa favor mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat. Maraming salamat po. Lord, sa kabila ng mga pagsubok, namin naranasan personal man, Panginoong Jesus, o Lord, dahil sa pandemic na ito, Lord, hindi mo pa rin kami pinababayaan, Panginoon. Lord, mahal mo pa rin kami, Panginoong Jesus. Lord, salamat, Lord God. Lord, sa mga kabila ng pandemya na ito, Panginoon, mabuti ka pa rin, Panginoong Jesus. Iniahayag mo pa rin, Lord God, yung mga salita mo para sa iyong mga anak, Lord God. Lord God, salamat po, Panginoon. Tunay, Panginoon, na wala kaming kabuluhan, Lord God. Walang kahulugan yung aming buhay. Kung wala ka nga po, Panginoong Jesus, kung hindi ka nga po namin kasama. Hallelujah. Salamat. Salamat, Lord. Dahil, Lord, binigyan mo kami na karapatan pang natawagin ka namin Ama. At Lord, salamat, Lord, na tinatawag mo kami iyong mga anak, Lord God. Salamat, Lord, na nilangkin mo kami iyong Panginoong Jesus. Lord, salamat, Lord, sa mga kapila, Panginoon, na nahihirapan kami, umaayaw kami, Panginoong Jesus. Lord, salamat, na nililakap mo pa rin kami sa mga panahon, Lord, sa mga pagsubok, na nasa aming personal, Panginoong Jesus, sa aming pamilya, Lord, sa aming paligid, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa, pananampalataya. Lord, salamat. Salamat po, Panginoong Jesus. Lord God, nandiyan ka pa rin, Lord God. Nandiyan pa rin, Lord God, yung pag-ibig mo sa amin. Salamat na nilalakap mo pa rin kami, Panginoong Jesus. Lord, pinupunuan mo pa rin kami, Lord, ikaw aming pagkumulang. Pinupunuan mo pa rin, Panginoong Jesus. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa'yo. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, na hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami iniiwanan, Panginoong Jesus. Lord, salamat. Dahil, Lord God, pinagpapala mo pa rin kami. Pinagpapala mo kami, Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, dahil, Lord God, sa mga panalangin namin, maging Lord God, sa mga bagay na hindi namin hinihingi sa'yo, Lord God, ay ibinibigay mo pa rin. Salamat, Lord. Salamat na tunay na mabuti ka, Panginoon. Tunay na dakila ka, Lord God. At tunay, Lord, na mahal mo ang iyong mga anak, Panginoong Jesus. Kaya sa mga oras na ito, patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin at sasampahin, Lord God, sa lahat ng kakakahanga mong ginagawa sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa iyong iglesia. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Final breath to give. His hand on the
po ang ating Panginoon sa umagang ito. Ngayon po, tayo po ay nasa buwan na ng August. August na po tayo. Kumusta po mga kapatid sa ilang umpisa ng March hanggang ngayong mga sandali ito, kumusta po ang bawat isa sa atin? Alam ko po na ang bawat isa ay sabik na dumalo ng gawain. Pero dahil sa ganito mga pagkakataon, nananatili pa rin tayo na nasa ating mga tahanan. Kaya sa oras ito, namin na lang po natin yung salita ng Diyos ay binaba niya sa umaga ito sa bawat isa sa atin. Hindi tayo magkukulang kung nais nating maranasan ng ating Panginoon. Basta mag-focus lang tayo sa gawain sa umaga ito. Kaya yun po, purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Sa umaga ito po, dahil buwan na ng Agosto, ang tema po natin, last team natin ng July ay Waymaker. Ngayon naman ay, ano pong team natin ngayon? The God of Wonders. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng kababalaghan. Amen po, marami po bang kababalaghan ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Di po ba, umpisa pa nang tayo ay isinilang, marami na kababalaghan o himala na ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun po ang pag-aaralan natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung gaano siya kumikilo sa buhay ng bawat isa sa atin para tayo ay pagpalain. Para yung kanyang ipinangako sa atin ay bigyan niya ng katuparan. Hallelujah. Sige po, sa umagang ito, patuloy nga po na samahan niyo po kami sa gawain ito. Bagaman kayo nasa inyong mga tahanan, alam ko po na ang bawat isa ay nakikinig at nanonood para sa gawain ito po, upang ang ating mga espiritual na pangangailangan ay patuloy na magkaroon ng tawag ito, yung pagkain natin espiritual ay patuloy nating maranasan. Hallelujah. Ayan po. Sige po. Dahil alam ko po ang iba hindi pa po alam yung ating key verse ngayon. Makibukas po tayo sa awit 77:14. Awit chapter 77 verse 14. Ayan po. Sabi po dito, sige po, basahin po natin ang sabi rito, Awit chapter 77 verse 14. Sabi niya, You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among the nation. Ayan po. Di po ba ipinakilala ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa kanyang mga nilikha. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi rito, Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay, nakahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Amang banal dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon sa umagang ito. Dinadakila ka namin, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin sa buhay ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa isang panibagong umaga, sa isang panibagong araw Panginoon, na ipinagdaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na binigyan mo kami muli Panginoon ng kasiglahan sa umaga nito. Upang patuloy nga po Panginoon, makita namin ang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa patuloy na pagsama mo sa aming Panginoon. Bagamat alam mo po Panginoon ang aming kalagayan sa mga panahon ito Lord. Pero ang pangako mo Panginoon ay lagi namin nararanasan. Panginoon, maraming salamat Panginoon. Dahil iniingatan mo kami. Maraming salamat Panginoon dahil sinasamahan mo kami sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami kahit kailan iniwan, ni pinabayaan ng Panginoon. At alam po namin Panginoon, sa mga pagsubok na ito na aming pinagdaraanan, kasama ka pa rin namin Panginoon at kamangha-manghaw mga gawa mo Panginoon ang mararanasan sa aming mga buhay Panginoon. Kaya yun, patuloy ka namin itataas sa gawain ito. Patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin pasasalamatan Panginoon dahil sa kadakilaan na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa.
Bagamat kami, Panginoon, ay hindi tapat sa iyo, Panginoon, ikaw, Panginoon, na natiling tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Umpisa na kami, Panginoon, ay nilikha mo po, Panginoon. Umpisa, Panginoon, ang kami ay tinawag mo po, Panginoon. Lord, patuloy ka na gumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging yung mga panahon na hindi ka pa namin nakikilala, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Palagi nandiyan ka para sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, sa umagang ito, muli kasama ka namin sa gawain ito, Lord. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang aking sarili, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa aking buhay. Lord, alam mo po, Panginoon, kung hanggang saan lamang ang abot ng aking kakayahan, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, na may hangganan ang kakayahan at ang maaabot ng aking isipan, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, binababa ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ako ay maraming pagkukulang, maraming pagkakasala sa iyong harapan, Panginoon. Ngunit nagpapasalamat ako sa oras na ito, Lord. Dahil alam ko po, Panginoon, ang lahat ng yan ay pinatawad mo na po, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Maraming salamat, Panginoon. At ang mapatuloy sa iyo po ay pinagkakatiwala ang oras na ito. Patuloy kang kumilos sa aking buhay, Panginoon. Lord, ang aking isipan, hawakan mo ang aking mga labi, ang aking puso, Panginoon, ang aking buong katauhan. Na sa umagang ito, Panginoon, kung ano yung mga salita, Panginoon, na nais mo, Panginoon, ibaba sa buhay ng bawat isa sa amin, yun, Panginoon, ang lalabas sa aking mga labi, Panginoon. Lord, kawayin mo ako kung may mga kaisipan ako na hindi sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Kaya ama, sa iyo mo po pinagkakatiwala ang mensahe ito. Umpisa, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon. Sa iyo mo po pinagkakatiwala. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na nakikinig, na nanonood, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Iabot mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa. Na maranasan nila, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Maranasan din nila, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. At ano man po, Panginoon, yung mga kabigatan na kanilang dala-dala sa mga oras na ito, Lord. Ama, maiibsan ito ng iyong mga banal na salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, kami ay magpapasalamat dahil sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na sa oras na ito, nasisiyasat mo ang aming mga buhay. Nakikita mo ang kalalagayan ng bawat isa, Panginoon. At alam ko rin po, Panginoon, ikaw ang patuloy na kikilos, Panginoon. Kung ang aming mga kapatiran ay nasa balik ng karamdaman, Panginoon, itatayo mo sila sa oras na ito upang makasama namin sa gawain ito. Kaya Lord, patuloy sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Ultimong maliit na bahagi ng salita mo po, Panginoon. Mangungusap ka sa bawat isa. At hindi namin ito makakaligtan. Kundi ito, Panginoon, ay matatamit sa aming mga puso, sa aming isipan. At patuloy namin ipamumuhay sa sanlibutan ito. Kaya Ama, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat dahil alam po namin, Panginoon, niloob mo na kami ay makapagdaos sa isang gawain sa araw na ito, Lord, para, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa. Kaya Lord, sila namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng lahat. Patuloy kang mangusap at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. At anuman po, Panginoon, distraction ng kaaway sa oras na ito ay aming sinasaway sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Ikaw ang patuloy na kikilos, ikaw ang patuloy na mangungusap, at ikaw ang patuloy na magpapabatid sa amin ng mga bagay na nais mong iparating sa bawat isa. Kaya Lord, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin dadakilanin, at patuloy ka namin tataas sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Sige po, muli po natin basahin ang sabi po rito. Awit chapter 77, verse 14. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Lahat po ba tayo naranasan na natin ang kadakilaan ng ating Panginoon? Kasi, umpisa pa po ng nilikha ang sanlibutan. Ang Diyos na ang kumilos. Siya na ang gumawa ng mga kahangahangang bagay. Umpisa pa po ng inumpisahan niya likhain ang sanlibutan ito. Di po ba? Bakit nilikha ng Panginoon ang sanlibutan ito? Dahil sa pagmamahal pa rin niya sa kanyang mga anak. Amen po? Kaya sabi nito, sige po, umpisahan po natin sa awit
chapter 77, verse 11. Sabi rito, kaya aking babalikan gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Ayan po. Alam ko naman po sa buhay ng bawat isa, maraming kahanga-hangang ginawa ang Diyos. Umpisa pa lang nang tayo ay, sabi nga diba, umpisa pa lang nang tayo ay pinagpupuntos ng ating mga magulang, andun na ang Diyos. Siya na ang humuhubog sa atin. Siya na naglalagay ng mga part ng katawan natin. Di po ba? Kaya lahat tayo nasa ayos. Di po ba? Alam ng Diyos kung saan niya ilalagay yung mata, yung ilong, yung bibig, yung kamay, yung paa. Di po ba? Dahil sa kahangahangang gawa ng Panginoon, nabuo tayo. Hindi lang ang sanglibutan ito, baging tayo manabuo sa sinapupunan ng ating magulang. Dahil sa kahangahangang gawa ng ating Panginoon. Hindi po masasabi na dahil sa pagsisiping ng dalawang nilalang kaya tayo nabuo. Dahil sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil hindi naman nila alam kung saan ba ilalagay yung bahagi ng ating mga katawan eh. Di po ba? Pero ang Diyos alam na alam. Di ba? Kaya lang bakit may nagsasabi, bakit ako'y pango? Di po ba? Yun po yung kalooban ng Panginoon eh. Wala tayong magagawa. Si Lord na naglagay yan. Pero, naniniwala ako na nanampalataya lahat maganda sa paningin ng ating Panginoon. Perfecto ang pagkakagawa ng Panginoon sa ating buong katauhan. Di po ba? Tayo lang kasi nagpabaya. Ginawa ng Panginoon perfecto yung ating hugis. Di po ba? Dahil sa kamangha-mangha niyang gawa. Pero bakit may matataba? Aray. Di po ba? Kasi po, naging pabaya tayo sa ating mga katawan. Pero ang sabi niya rito, di ba? Di ba? Ang Diyos talaga perfecto na tayo inubo. Kaya lang, likas na tao ang talagang masuwayin. Di ba? Ayaw ng Diyos ng gluttony. Pero, sumusobra tayo sa pagkain. Hindi lang 3 beses isang araw. May merienda pa. Ano naging resulta? Lumapad? Diba? Tapos sisisihin natin ng Diyos. Ang Diyos, nung nilikha tayo ay perfecto. Kaya sabi nga rito, kaya aking babalikan gunitahin ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Di po ba? Kahanga-hanga ang pagkakalinga ng Panginoon sa atin. Amen po? At kung ating iisip-isipin, di ba? Tayo lang yung naging pabaya, pero ang Panginoon hindi niya tayo pinabayaan. Di po ba? Kahanga-hangang paglikha ng ating Panginoon. Ang sabi sa 12, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ayan po. Nang tayo nakakilala sa Panginoon, pinagbulay-bulay na ba natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin? Kasi sa buhay ko po, personal sa akin, napakalaki po talaga ng ginawa ng Diyos. Bakit po? Di po ba? Na nakakilala kami sa Panginoon, talagang grabe yung paghubog, grabe yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon. Di po ba? Gumawa siya ng isang bagay na katulad nga nung aming prayer meeting kahapon. Ano yung talagang kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Di po ba? Sa aming pamilya, talagang marami kamanghamanghang bagay. Pero ang pinag-umpisahan ng kami makakilala sa ating Panginoon sa himala ng kagalingan. Amen po? Sa himala ng kagalingan ay pinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng aming anak na panganay. Bakit? Doon ang Diyos kumilos. Doon siya kumilos kung paano kami makakakilala sa Kanya. Bagamat ako ay nagpatumpik-tumpik pa, pero si Pastor talagang grabe yung pagkakahubog ng Panginoon sa Kanya. Ipinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Ipinakita ng Diyos kung gaano kamangha-mangha yung kaya niyang gawin sa buhay ng isang tao. Kaya yun, di ba? Kaya nga sabi ko, pag iniisip ko yung buhay namin nung wala pa kami sa Panginoon, napakalayo, di po ba? Napakalayo na sabi ko, purihin ang Panginoon. Bakit? Kasi nga, kumilos siya sa buhay namin nung panahon na talagang kami ay nasa kadiliman. Bakit ko po nasabi kami ay nasa kadiliman? Nung time na yon, si Pastor Ed ay lulong na sa drugs.
Wala nang oras na hindi siya nagtitake ng drugs. Hindi siya nagsasabo. Wala nang puwang sa kanya yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Puro ang nasa isip niya kung paano siya makakadrugs, kung paano. Maging ako po, nalulung din ako sa sugal. Pero, ang Panginoon talaga grabe. Grabe talaga ang Panginoon pag kumilos. Doon sa time na ang tao, sasabihin ng tao sa'yo, wala ka ng pag-asa. Naku, wala ng pag-asa ang mabago ang buhay ng mag-asawang yan. Di po ba? May sugarol at may adik, lasenggo pa. Pero sa Panginoon po ba may imposible? Wala. Kaya niyang gawin ang kamanghamanghang bagay sa buhay ng kanyang anak. Oras na tinawag ka ng Panginoon, lahat ng bagay sa buhay mo aayusin niya. Ganon kadakila at kamangha-mangha ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung pagbubulay-bulayin natin, yung ginawa ng Panginoon, wag na yun, hindi pa tayo nakakilala sa Kanya, umpisan tayo nakakilala sa ating Panginoon, di ba? Pagbulay-bulayin natin sa ating diwa, talagang, Lord, kamangha-mangha ang ginawa mo sa aming mga buhay. Di ba, sabi dito sa 13, ang daan mong Panginoon ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Di po ba? Mayroon pa bang Diyos maliban sa ating Panginoon? Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, mayroon pa ba? Di ba? Wala na. Wala nang mga pagagawa ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Bagamat may mga sumubok, di po ba? Nagayahin yung mga ginawa ni Moises sa harap ng Paraon, yung mga salamangkero, pero may hangganan yung kanilang kaalaman. Pero ang Panginoon, walang hangganan. At hanggang sa mga panahon ito, nararanasan natin yung mga himala ng Panginoon. Bagamat nung kapanahon na ng ating mga ninuno, grabe talaga yung pagkilos niya, grabe talaga yung pangungusap niya. Pero hanggang sa kapanahon na natin ito, hanggang sa kapanahon na ng ating Panginoon Jesucristo, ipinakita ng Diyos ang himala niya. Ipinakita niya ang kamangha-manghang mga bagay na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Amen po? Kaya sabi nga rito, di ba? Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Di po ba? Kaya nga, ang bawat isa na makakilala sa Panginoon at sumunod sa kalooban ng Panginoon, nababago ang buhay. Di ba? Kasi ang sabi dito, di ba? Ang daan ng Panginoon ay tunay na daang banal. Una sa Panginoon ka. Di ba? Hindi naman talaga ikaw ang gumugusto na lumakad sa daang banal eh. Kundi ang Panginoon na nagtuturo sa iyo kung paano ka mamumuhay na may kabanalan. Di po ba? Kasi may mga bagay na taliwan sa kagustuhan ng Panginoon na gusto natin gawin, pero nararanasan natin ang pagkontrol ng banal na espiritu. Di ba? May mga plano tayo na ataliwas sa plano ng Panginoon sa atin. Bagamat kung minsan sinusunod natin, ano yung nangyayari? Di ba? Palpak, kapahamakan. Kasi nga, hindi yun ang daan na nais ng Panginoon na tahakin natin. Ang sabi rito, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Di po ba? Ang mga Diyos-Diyos na pinaglilingkuran ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, hindi pwedeng ipantay sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay tunay, makapangyarihan, buhay siya na kumikilos sa buhay ng bawat sa atin. Ipinakita niya ang kadakilaan niya sa panahon pa ng ating mga ninuno at hanggang sa kapanahon na natin, nararanasan natin at nangyayari. Amen po? Kaya sabi rito, ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo na nahayag na sa nilikha. Totoo po yun, di ba? Lahat ng kanyang nilikha, di po ba? Nahayag ang kadakilaan ng Diyos. Umpisa pa nang nilalang niya ang langit at lupa. Kaya grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Dahil mahal niya tayo. Di po ba? Kahit na matigas ang ulo ng tao. Di ba? Kasi nga sa pagmamahal niya, una, bago pa nilikha
ba? Pagkain. Di ba? Lahat-lahat ng panghangin, lahat ng pangailangan ng tao nilikha. Muna ng Diyos bago niya nilikha ang tao. Dahil yun sa kadakilaan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero, dumarating pa rin sa time na ang tao ay nagre-reklamo. Amen po? Sige po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus. Ayan po. Exodus po tayo. Para makita po natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak na tinawag at inalis sa pagkaalipin. Ang sabi po nito, Exodus chapter 16 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sabi rito, 1, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at ng Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang ay pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Di po ba? Matapos ipagkaloob ng Panginoon ang lahat-lahat sa mga Israelita, naging reklamador pa rin sila. Di ba? Ang dami ng ginawa ng Panginoong kababalagan para lang sila ay iligtas, alisin sa pagkakaalipin. Pero, parang ano doon pa rin yung kagustuhan nila na manatili ng alipin habang panahon. Pero hindi na ang plano ng Panginoon eh. Di po ba? Ang sabi niya rito, sa 4, sinabi ni Yahweh kay Moses, Paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, isusubukin ko kung susunod sila sa ating mga tagubilin. Di po ba? Kahanga-hanga, kamangha-mangha, pagkain mula sa langit. Ganon kamahal ng Panginoon ang kanyang mga tinawag. Di ba? Hindi na nila kailangang magtrabaho, hindi na nila kailangang magbungkal para lang sila ay makakain. Kundi, ipinapadala sa kanila araw-araw ng Panginoon ang kanilang kakainin. Di po ba? Dahil sa pagmamahal niya, mamumulot na lang sila ng kakainin nila. Ang sabi rito, sa 5, tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Di po ba? Yung kapangyarihan ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya. Di ba kasi nung panahon yun ay tuwirang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises. Di po ba? Dahil ang nais ng Panginoon na ang tao ay hindi mahirap ginawa niya yun. Di po ba? Nagpaulan siya ng pagkain at ang sabi nga, sa kapanahon natin, tuwing Sabado, doble yung kukunin. Kasi nga, kinabukasan ay araw ng pagsamba. Sa buhay ba natin, nagagawa natin ito na Sabado pa lang nakaready na tayo para sa pagsamba natin sa araw ng linggo. Yun ang nais kasi ng Panginoon, di ba? Sa tuwing umaga, sabi niya, mamumulot sila ng pagkain at sabi pa rin sa itinugtog pa rin Moses, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, ano mga reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para
reklamuhan ninyo. Ayan po, di ba? Ang hiningi talaga nila, karne at saka tinapay, specific na binigyan ng Panginoon. Sa gabi, bibigyan sila ng karne. Sa araw, bibigyan sila ng tinapay. Saan ka pa? Di ba? Susundin mo lang yung nais paggawa tayo ng Panginoon. Hindi mo na kailangan magbungkal. Hindi mo na kailangan magpakapagod at pakahirap. Di ba? Ganun ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Maging sa kapanahon na natin ito. Di ba? At anong sabi? Lahat ng reklamo ay sa Panginoon sila nagrereklamo. Ganun din tayo. Di po ba? Minsan tayo, meron na nga tayo, nagrereklamo pa tayo. Pero yun pala, sa tuwing tayo magrereklamo, sa Panginoon tayo nagrereklamo. Naririnig ng Panginoon. Sabi nga, di ba, ang Panginoon nakatunghay sa atin araw at gabi. Nakikita ng Panginoon yung ating ginagawa. Kaya lahat ng ibinubuka ng ating mga labi, naririnig ng Panginoon. Di po ba? Kaya, mapapansin natin sa ating mga panalangin, di ba? Yung panalangin natin ay nagkakaroon ng katugunan. Kasi nga, naririnig tayo ng ating Panginoon. Bagamat tayo yung makasalanan, palagi tayo pinapatawad para yung lahat ng ating karaingan, yung ating mga hinagpis, yung ating mga kahilingan sa Kanya, nakakarating sa Kanyang pandinig. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasi ito, hindi lang sa kapanahonan ng ating mga ninuno, maging sa kapanahonan man natin ngayon. Di po ba? Bakit? Bakit ibinigay ang salita ng Diyos hanggang sa kapanahonan natin? Para malaman natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa natin. Amen po? Ang sabi pa rito sa 9, sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ni Aaron ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto, bigla na lamang nila nakita sa ulap ang kalwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtataksilim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Di po ba? Ganun niya kamahal ang tao. Ganun niya kamahal ang bayang iniligtas niya sa pagkaalipin. Ganun niya pinapatunayan na totoo siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Di po ba? Kasi nga ang Diyos natin ay buhay. Maging sa atin ngayon. Di ba nang tinawag tayo tinira ng Panginoon, inalis niya tayo sa pagkalipin. Di po ba? Pagkalipin saan? Hindi tayo literal na alipin. Katulad ng panahon ng mga Israelita. Alipin tayo ng iba't ibang bisyo sa ating katawan. Di po ba? Alipin ang alak, alipin ang sugal, alipin ang drugs. Maraming bagay ang dati ay tayo ay alipin. Di po ba? At nang tayo ay nakakilala sa Panginoon, pinalaya niya tayo sa pagkakaalipin natin. Di ba? Yun ang kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Binigyan tayo ng kaligtasan, binigyan na tayo ng kalayaan sa pagiging alipin. Di po ba? Alipin ang gawa ng sanlibutan ito. Alipin ang mga bagay ng sanlibutan ito na hindi makakabuti sa atin. Di po ba? Dahil ganun tayo minamahal ng ating Panginoon. Kaya, talagang grabe yung katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Bagamat talagang hindi 100% na tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Pero, nakikita natin kung paano yung pagpapahalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Di po ba? At lahat ng ipinangako ng Panginoon sa atin, binibigyan niya ng katuparan. Naniniwala po tayo doon? Kasi lahat na lang, basta ipinangako ng Panginoon. Kaya ako naniniwala ako na nananampalataya. Yung sinabi ng Panginoon sa kanyang lingkod, na si Pastor Ed, ang the Lord of Righteousness ay magkakaroon ng 21 churches. Hindi natin alam kung saan mga lugar na yun. Pero, naniniwala ako na nananampalataya na magkakaroon yun ng
katuparan sa takdang panahon na ipinako ng ating Panginoon. Diba? Bibigyan niyo ng katuparan dahil ang ating Diyos na nangangako sa atin ay hindi sinungaling. Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Noon, ngayon at magpakailanman, hanggang sa mga susunod na henerasyon, magiging tapat ang Diyos. Amen po? Ang sabi rito sa 13, na magtakit silid, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo, kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kumuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating talok bawat isa. Di po ba? May instruction ng Panginoon. Di ba? Talagang, talagang ang Panginoon ay gumagawa, ultimong kung gaano karami kukunin mo, at sabi nga sa mga sumusunod na talata, yung mga kumuha ng marami, ay sapat lang, at yung kumuha naman ng kukunti, ay hindi rin nagkulang. Pero yung mga nagtabi, anong nangyayari? Nabulok. Di po ba? Kasi nga, katigasan ang ulo ng tao eh. Sinabi na ng Panginoon kung gaano karami yung kukunin. Pero ang tao talaga, may mga tao talaga na sakit. Di po ba? Hindi sila masiyahan dun sa talagang ganun lang. Gusto nila masigit pa. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Nasira. Yung mga kumuha ng sobra ay nasira. Nais ng Panginoon, kung ano yung instruction niya, yun lang ang susundin natin. Kaya kung minsan napapahamak ang tao dahil sa katigasan ng ulo. Dahil yung sinasabi ng Panginoon, pinangungunahan. Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon, sa halip na sundin, sinusuway. Ano ang nangyayari? Kapahamakan. Di po ba? Kaya ganun madakila ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak noong unang panahon at maging sa buhay ba natin. Amen po? At ang sabi pa rito, sa awit pa rin tayo. Awit chapter 40 verse 5. Ang sabi rito, di po ba? Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga anak, ibinigay niya yung lahat ng kanyang pangangailangan. At alam naman natin na sa banal na kasulatan marami ang kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito sa awit chapter 40 verse 5, Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Ayan po. Diba? Sa buhay natin, kung isa-isahin natin yung mga pagpapala, yung mga himala na ginawa ng Panginoon, masasabi ba natin ang sakto? O yung maliliit na bagay na ginagawa ng Panginoon? Diba? Hindi natin kayang bilangin ang kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Na kung minsan, yung maliliit na mga bagay na ginagawa ng Panginoon, hindi natin napapahalagahan. Di po ba? Dahil magpasalamat tayo, nagrereklamo pa tayo. Pero ang sabi nga rito, Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Di ba? Kung pangasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Ayan po. Di po ba? Kung isa-isa-isay natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, marami tayong hindi masasabi. Umpisa pa lang, maging natayo ang iglesia nito. Kahit ako, hindi ko kayang isa-isahin yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon. Hindi ko kayang hindi kaya ng isip ko na alalahanin lahat yun. Sa dami ng kamanghamanghang ginawa ng Panginoon.
Hindi ko na maalala yung iba. Pero nung umpisang itinayo ang iglesyang ito, napakarami na ng mga bagay na kamangha-mangha na ginawa ng Diyos. At maging na tayo ay nakakilala sa Kanya. Napakarami na, bagamat may mga pagsubok, pero mas marami pa rin yung mga kamangha-mangha ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At yun ay hindi natin kayang isa-isahin. Kahit sa loob ng maghapon, hindi natin kaya isa-isahin. Ganun po kadakila ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Kaya marapat lamang talaga na ang ating Panginoon ating pasalamatan. Na marapat lamang talaga na lagi natin ibabalik ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa kamanghamanghang ginawa niya sa buhay ng bawat sa atin. Diba? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ang sabi rito, awit pa rin tayo. Awit chapter 136, verse 1. Sabi rito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di ba? Dito pinapakita talaga yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Sa to, sabi rito, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Bakit laging sinasambit ito? Itong buong 136 hanggang pinakahuling verse, talaga nakabuntot lagi yung pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di po ba? Ang sabi rito sa 3, ang Panginoon, mga Panginoon, ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di po ba? Sabi rin sa 4, dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di po ba? Ano ba yung dakilang himala na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin? Di ba? Marami. Umpisa pa lang yun nga, pag-aali ka ng sanlibutan, marami ng kabagbalaghan at himala na ginawa ang ating Panginoon. Hindi lamang sa buhay natin, maging sa buhay ng ating mga ninuno. Kaya sabi rito, dakilang himala at kababalagan, tanging kanya lamang, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Sa 5, itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di po ba? Ang langit, makita natin. Talagang, kung pagmamasda natin, napakaganda. Di ba? Lalo na paggabi na yung mga bituin, talagang makikita natin na minsan may kumpul-kumpul, may malaki, may maliit. Di ba? Minsan hiwa-hiwalay. Di po ba? Dahil perfecto ang pagkakalikha ng Panginoon sa sanlibutan. Ang sabi niya rito, sa 6, nilikha ang lupa pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Di po ba? Sabi nga, di ba, nung nilikha ng Panginoon ang sanlibutan, pinagbukod niya ang tubig at ang lupa. Di po ba? Ganun kadakila ang Panginoon. Ang tubig, anong ginawa niya? Nilagyan niya ng mga hayop na para sa tubig. Di ba? At maging lahat na nasa tubig na pwedeng kainin ng tao. Ang lupa, anong ginawa ng Panginoon? Tinaniman niya ng mga puno na namumunga na pwedeng kainin ng tao. Di po ba? Kaya ngayon nga ngayon may mga siguro kasi hindi ko naman talaga naman na. Noon kasi, hindi pa masyadong, yung mga medisina, di ba? Talaga ang gamot ng tao ay mga halamang gamot. Di po ba? Lahat ng halaman noon, yun lang ang ginagawang gamot. Pero umpisa nung ang tao ay magkaroon ng karunungan, marami ng gamot. Pero ngayon, ano ba yung nangyayari? Bumabalik sa likas. Di ba? Yung natural na ginawa ng Diyos, bumabalik ang tao. Bakit? Sa mga halaman sila ngayon kumukuha ng gamot. Diba? Ang sambong pala, gamot sa ganito, gamot sa ganito, gamot sa ganito. Ang laguti, gamot sa ganito, gamot. Pero dati, diba? Nung magkaroon ng karunungan tao, hindi na yung pinansin. Sa malalayong probinsya, gamot pero dito sa Maynilaan ay hindi na. Pero ngayon, makita natin
Di ba? May malunggay. Di ba? Bumabalik kasi nga, likas yan eh. Likas yan na ginawa ng Diyos para sa tao. Kaya lang, ang tao nga, dahil nagmamarunong, binigyan sila ng katalinuhan ng Diyos, pero parang inangkina nila yon, di ba? Kung ano na yung kanilang ginawa, pero bumabalik ulit sa dati. Di ba? Makita mo yun kahit sa mga sa mga advertisements na gano'n, yung ganito, yung ganitong halaman, gamot pala, ito pala, marami pala pinagagamitan nito. Kasi nga, lahat yan ay nilikha ng Diyos at lahat yan ay may tamang pagkakagamitan na ginawa ang Diyos. Di po ba? Doon, pag sumakit yung tiyan mo, pangunguya. Kami, pag yung nagtatay kami noon, kukuha lang ang mama ko ng dahon ng ng bayabas, yung talbos. Papangata sa amin yun. Okay na, wala na yung sakit. Di ba? Ganon. Pag ikaw ay masaktan dyan, kukuha lang siya ng 10. Papainumin ka. Oh. Di ba? Lahat na lang ng puno noon, kukunin dahil gamot. Dahil yun ang nilikha ng Diyos. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos. Di po ba? Pero dahil nga, kaya ngayon sabi, di ba? Masa na tayo? Ayan, nilikha ang lupa, pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig ngay tunay laging tapat kailanman. Sa 7, siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig ngay tunay laging tapat kailanman. Di po ba? Totoo naman talaga, sino ba nakagawa ng buwan? Sino ba nakagawa ng araw? Di ba? Wala, ang Panginoon lang. Di ba? Sabi rito, nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Amen po? Makita natin ang araw. Ang araw mo talaga hindi na nanatili sa taas eh. Makita, pagpagka natin umpisa, makita mo, umaangat. Pagdating sa kabila, nawawala. Di ba? Didilim. Ang buwan, ganun din. Susulpot din sa kabila. Ganun ka makapangyarihan ang gawa ng ating Panginoon. Ang sabi nga, di ba? Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Grabe yung kamanghamang ginagawa ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos na sa araw ang tao ay gising. Di ba? Sa araw ang tao ay gumagawa, nagtatrabaho. Di po ba? Pero ngayon, ang gabi ginagawa ng araw. Ang araw ay ginagawa ng gabi. Di po ba? Kasi meron ngayong mga tulog sa araw at gising sa gabi. Pero talagang kung ang susundin mo yung pagkakalikha ng Panginoon, di ba? Ang sabi rito sa 9, at kanya nilikhang pananglaw kong gabi, bituin at buwan. Di po ba? Kasi kahit ang layo-layo ng langit, pag maraming bituin, parang maliwanag. Di ba? Ang buwan pag may buwan, di ba? Natatanglawan yung ating dinadaanan. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Walang pwedeng lumikha ng buwan at araw ng mga bituin kundi ang Diyos lamang. Di po ba? Hindi po yung pag sinagot mo ako, ibibigay ko sa iyo mga bituin. Peking bituin yun. Yung ibibigay sa iyo dahil ang totoong bituin ay ang Diyos ang gumawa. Pero yung bituin na pwede ibigay sa iyo ng maliligaw mo at na magiging asawa, ibang klaseng bituin yun. Hindi galing sa Panginoon. Galing yun sa kamao. Naniniwala po kayo doon? Kasi, pag tinunto ka sa mata, magbitin kang makikita. Di po ba? Pero hindi galing sa Panginoon. Di ba? Ang galing sa Panginoon ay talagang yung bituin sa kalangitan. Yun ang nilikha ng ating Panginoon. Ang sabi rito sa 10,
Hanggang 9 lang pala tayo. Kaya po rin po ang Panginoon kasi talaga namang kung pakakalimin natin, pakakaisipin natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kamangha-mangha niyang mga gawa, talaga hindi natin kayang sukatin. Hindi natin kayang maarok yung pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Yun ang nga lang yun ang nga lang yung bahaghari, di ba? Ang bahaghari naman, hindi naman talaga lagi lumalabas yun eh. Bihirang-bihira na lumabas yan. Yan yung bahaghari. Pero pag tinignan mo, ang ganda niyang pagmasang. Bakit? Ilang kulay yan. Di ba? Parang iginano, no? Di ba? Ang tao pwedeng i-drawing yun sa mga dingding, pero talagang sa kalangitan, sino bang gumawa mo? Ang Panginoon. Kamangha-mangha. Kaya, ako pag ako nakakita ng bahaghari, salamat Panginoon. Sa napakagandang nilikha mo. Diba? Wala namang gumawa ng bahaghari kundi ang Panginoon na makikita natin sa kalangitan. Di po ba? At yung kamangha-manghang ginawa niya noong unang panahon hanggang ngayon sa kasalukuyan ay natatamasa natin. Bakit? Di ba? Yung sabi nga rito, di ba? Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Bakit? Sa kapanahonan natin, ang Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Di po ba? Kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Sabi rito sa Gawa, chapter 2, verse 19. Ang sabi rito ng Panginoon, magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ay hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalagan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Di po ba? Para magpatuloy yung mga himala at mga kamangha-manghang gawa ng Panginoon hanggang sa kapanahonan natin, hanggang sa bagong tipan. Ang Panginoong Jesus ang sinugo ng Diyos Ama para tuparin at ganapin ang lahat ng ito. Di po ba? Na kung mababasa natin ang bagong tipan, yung mga himala ng kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Yung tubig na ginawa ng alak, yung pagpapagaling sa may sakit, yung pagpapalayas ng mga demonyo. Ginawa yan lahat ng ating Panginoon. At anong ginawa ng Panginoong Jesus? Na hanggang sa kapanahonan ito ay ating nangyayari sa atin. Yung kanyang banal na Espiritu ay pinagkaloob niya sa atin para magawa natin yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Sa pamamagitan ng mga pananalangin, makapagpagaling din tayo, makapagpalayas din tayo ng demonyo, magawa natin yung mga bagay na itinagbilin sa atin ng ating Panginoon. Yun ang kamangha-manghang ginawa niya sa buhay natin. Na nang tayo na nakakilala sa Panginoon, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu at nagagawa natin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Na kung iisipin natin, di ba? Kung iisipin natin, kamangha-mangha. Dahil hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, hindi ko naman kaya ito hindi ko naman nagagawa ito Pero, umpisa lang tayo makakilala sa Panginoon. Di po ba? Nagagawa natin. Di ba? Nasa pamamagitan ng pananalangin, nakakapagpagaling tayo ng may sakit. Sa pananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa pangalan ng kung sino, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin na umpisa sa lumang tipan hanggang sa panahong ito. Kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin.
Hindi lamang ang mga Israelita ang kanyang tinawag at tinirang maging tayo man sa panahon ito. At tayo yung gumaganap nung tungkuling ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Umpisa lang kayo tinawag ng Panginoon, binago niya yung buhay natin. Di ba? Nang binago niya yung buhay natin, yung mga yung banal na Espiritu iniwanan sa atin ng Panginoon ay nagkaroon ng karapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Di po ba? Nagagawa natin yung mga bagay na ninanais ng banal na Espiritu. Kaya, ano pa yung ating hindi kayang hingin sa Panginoon? Di ba? Ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ito na lang pandemic na ito, nakita natin kung gaano yung himala at kamangha-mangha na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Nararanasan natin na may mga blessing dumarating na hindi naman natin inaasahan. Bakit? Dahil sa Panginoon. Di ba? Dahil sa Panginoon, humihi po ang Panginoon ng puso ng tao na gusto niya gamitin para pagpalain ka. Gumagawa ng paraan ng Panginoon para pagpalain ka, pero hindi niya ginagawang magic ha. Hindi magikero ang ating Panginoon. Gumagamit siya ng tao para tayo ay pagpalain. Di po ba? Ganon kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Kaya ano lang ang nais ng Panginoon? Bakit ito ang tema natin sa buwang ito? Nais ng Panginoon na makita natin yung mga kababalaghan at himala na ginagawa sa buhay natin sa kabila ng ilang buwan na tayo na dumadaan sa pandemic. Sa kabila ng ilang buwan na tayo na hindi makagalaw ng maayos dahil limitado yung ating pagkilos. Pero ang Diyos ba? Naging limitado yung pagkilos sa buhay natin? Hindi. Di po ba? Dahil lahat ng pangailangan natin ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang sa umagang ito, patuloy natin itaas, patuloy natin papurihan, patuloy natin dakilain ang pangalan ng ating Panginoon. Sige po, sa umagang ito tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kamangha-manghang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa. Sige po, bago po tayo manalangin, umawit po muna tayo ng isang awitin sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa sagana na pagpapalang himalag na sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Ama mo rin po, Panginoon, sa umaga. Patuloy ka natin itataas sa ito. Yes.
kung sila man po, Panginoon, ay nasa maling nararamdaman, Panginoon, ibangon mo ang bawat isa sa kanila. Iabot mo ang iyong mapagpalang kamay para sa kagalingan ng bawat isa, Panginoon, Lord. At Ama, patuloy na ininadalangin namin sa iyo, Panginoon, na ang lumalalang pandemic na Lord, ang mawalang isa man, Panginoon, sa iyo mga anak, Panginoon, na mapipinsala ng pandemic nito, Panginoon, na walang isa man sa mga anak mo, Panginoon, ang matatapuan ng coronavirus nito na lumalalang, Panginoon. Dahil, Panginoon, poprotektahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay hindi malapitan, upang kami ay hindi mapinsala ng virus na ito, Panginoon. Lord, kayo namin sinasali ng buhay ng bawat isa. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Umpisa sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ang tinawag mo sa gawain ito. Maging sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Extend mo ang pagpapalang kagalingan, ang protection, Panginoon, ang pag-iingat, at lahat, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat araw, Panginoon. Ikaw ang mag-provide, Panginoon. Lord, kayo namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya, Ama, kayo namin pinagkakaloob ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hawakan mo ang buhay ng bawat isa namin, Panginoon. Dahil nandito